Hello guys, how are you doing? So it's Monday, kagising ko lang, and where is Bran? Ay nako, dito na naman siya sa CR. Come here, Bran. Come here. Come here muna. Oo, diba? Dito siya tumatambay sa CR kasi malamig. Ang init na naman kasi. Say hi to them. Say hi. Say hi. Hi guys. Welcome back to our channel, guys. Ay nako, parang paus pa yung boses ko. Kaya talaga kapag kakagising lang or malat rather. So for today's video guys, samahan nyo ako at magluluto tayo ng pagkain ni Bran, good for 1 week. So ganito yung preparation kong ginagawa. Meron tayong isang slice ng they call it kalabasa or squash. And then, meron tayong chicken breast. So, wala sila kaninang boneless. Pero okay na to. Malaki naman yung chicken breast din. So, papakuluan ko lang yung chicken breast at kalabasa. Tapos, hihimayin ko at ilalagay sa bawat container. Good for 5 days na pagkain ni Bran. Tara, samahan niyo ako. And also pala guys, bumili na kanina ng pinya. Kasi kanina, nagising ako ng mas maaga para mamalengke. And then, pagkadating ko, nung nilagay ko na lahat sa rep, pinugasan at nilagay sa rep, ako'y bumalik naman sa tulog. So, kakain tayo ng pinya with red camoy. Tara guys, samahan niyo ako. Ngayon naman, bala na natin itong kalabasa guys. Hugasan muna natin. Tubig yung kaserola. Tingnan dito yung buto niya sa gitna. Pero mamaya-maya ko ito ilalagay yung kalabasa. Maglalagay lang ako ng tubig dito sa kaserola para unahin natin pakuluan yung chicken. Kapag medyo okay na yung chicken, tsaka natin ilalagay itong kalabasa. Balatan naman natin yung kalabasa. Mabilis magbalat kapag matalim yung kutsilyo. Diba? Ang bilis lang. Last week hindi ako nakapag-prepare ng pagkain ni Bran. Kasi tinamad ako mamalengke at magluto. So, bumili lang ako ng wet food, which is yung sakan. Tapos yun yung hinahalo ko sa dog food ni Bran. Ito, iwain lang natin ang pagganito. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, good for 5 days na to. Bawat container isang kalabasa. Ngayon, nantay ko lang mapuno yung rather malagyan ng maraming tubig ko. Ang init. Pwede mo natin yung pinya sa loob ng ref. Kaya nalagyan na natin itong chicken. Naugasan ko na kanina ito guys. Yung chicken. Ito muna yung una nating pakuluan. Takpan muna natin. Kapag kumulo na to at medyo okay na yung chicken, tsaka natin ilalagay itong ating kalabasa.
Habang inaantay nating maluto yung ating chicken, hiwain na natin itong ating pinya. 50 pesos to guys. Hiwa na kanina. Pero gusto kong hiwain pa ng pa-cubes. So, bago ko ito nilagay sa ref kanina, hinugasan ko muna. Tsaka parang, ewan ko na kung juicy siya. Parang undry ng pinya. Hindi ko naman na-check kasi nakabalot na siya sa plastic. At hiwa na nga siya. Let's check kung matamis at juicy siya. Natanggal ko lang yung sa gitna, yung matigas na part. At saka hinihiwa-hiwa. Para mabilis kainin. Tsaka parang dark na ng ibang area ng ating pinya. Usually, kapag kinakain ko yung pinya, nilalagyan ko lang siya ng asin. Yun lang yung sauce. Sausawan. Sausawan ba talaga? Asin lang talaga siya nilalagay ko. Kasi matamis na yung pinya Tapos yung medyo asin. Perfect siya kapag nilagyan ng asin. Nawawala yung asin. Ayan. Okay na yung ating pinya. Na natin yung pinya. Kuha tayo ng red camoy. Dito. Tapos, lalagay lang tayo ng red camoy dito. The first bite, wala mo ng red camoy. Check natin kung matamis. Isa pa nga. Medyo matabang. Hindi siya matamis. Tapos hindi din siya maasim. Check natin with red camoy. Dahil matamis yung red camoy, since hindi naman to gaano katamis yung ating pinya, tumamis siya nung nilagyan natin ng red camoy. Perfect combination talaga. Sarap. Kumukulo na yung chicken. Lalagyan natin yung kalabasa. Yan, takpan lang natin. Tsaka, continue muna natin pagkakain ng pinya. With the red camoy.
Oh. Sarap talaga ng red kiamoy. At saka nawawala yung konting asim ng pinya, ha. Kanina yung mga natikman ko, walang asim, pero may part pala na medyo may asim, pero matabang. Pero nawawala siya, yung asim, kapag sinusang mo dito sa red kiamoy at tumatamis. Ang sarap. So after nito, ako'y gagayak naman ng aking pagkain. I mean, yung aking kakain bago pumasok sa work. So kanina, nung pumunta ako ng palengke, pauwi na ako, bumili na ako ng ulam. Menudo, 60 pesos. Isang balot. Marami na rin siya. Tapos bumili na ako ng rice kasi tinatamad ako magluto. Minsan talaga, no, kapag tinatamad ka na magluto, mas gusto ko na lang bumili ng luto na. Ayan, medyo malapit na maluto yung pagkain ni Bran. So, pagkaluto nito, guys, antayin ko lang siyang mabahaw at saka ilalagay ko siya sa container and then ilalagay sa freezer. Ayan, pagkain ni Bran. Diba? Hirap talaga kapag may alaga ka na maarte. So, kailangan mo ng meal prep na good for 5 days or depende sa dami ng iluluto mo. Kasi kapag dog food lang, hindi niya kakainin. Pero kapag gutom na talaga siya, no choice siya, guys. Kundi, kainin na lang kahit dog food. Pero hindi niya kakainin ng lahat, Hindi si Bran. Magtitira pa yan. Like, na nilagyan mo siya ng nilagang manok, tapos may kalabasa, or patatas, or carrots, or kamote. Nako, ubos na ubos yung food niya. Ganyan kaarte si Bran. Kailangan may ulam. Hindi pwede dog food lang. So anyhow, guys, thank you so much for watching our episode. So kung ako sa inyo, try nyo rin tong pinya. Tapos i-combohan nyo ng red kiamoy, which is perfect combination, guys. If you love this video, guys, please like and subscribe. Thanks for watching. Bye, guys!